start yung mga issue regarding sa Barda. Kaya marami ang nang bash kay David na mga Jack B supporters. Marami ang nang bash kay Barbie during Barda, 'di ba? Marami nang bash kay Barbie na mga supporters ni Jack, 'di ba? So ang umiikot dito is it's all about management system. Mm. Mm. Oo. Oo. Totoo 'yan. Na ano talaga 'yan, naintriga 'yan. And dumating nga sa point na na-depress talaga. Oo, at ang balita ko nga nung panahon na yon is talagang tuliro. And at the same time may pinapagawa ngang bahay yung ex, si Jack nun, na na halos ayaw niyang tumanggap ng projects at all dahil nga depressed siya sa nangyari. Tapos, 'di pa niya maintindihan yung trabaho nung parehas naman silang artista. Hindi lang maintindihan ni Jack nung time na yon is yung trabaho ng management, kung bakit sila pinaghiwalay ni Barbie. Oh, so dumating sa frustration at sa matinding desisyon talaga, no, na mag-cool off sila. Oh, dumating sa point of view si Barbie na ay parang nakikita ko na yung magiging sistema namin if ever na ikasal kami. 'Di ba? Kung hindi niya kayang suportahan 'tong ginagawa ko, since parehas kaming artist, paano pa pag naging mag-asawa kami? 'Di ba? Yung mga ganong instances, 'di ba? Yung mga ganong pictures, ika nga, na naiisip ni Barbie noon ng mga artista. Hindi lang naman si Barbie, maraming mga artistang ganyan. Kaya usually, kung mapapansin nyo, sinong nakaalala nito? Si Aga Mulak. Since nung naging sila ni Sherlyn, nung medyo umpisa pa lang sila ni Aga, si Sherlyn hindi pumapayag na may bed scene si Aga. Kasi pag may bed scene or collab team si Aga, nalilink talaga sa kanya. Alam nyo ba kung bakit puro mas bata kay Aga yung pinapartner kay Aga? Kasi nga, mismong si Sherlyn, pumapayag siya na mas bata yung partner ni Aga. Kasi malabong patulan, ni Aga yung mas bata sa kanya. Maraming ganyan na instances. So, kaya itong issue na ito, no, malawak ito yung nangyari. Until now, marami nanghihinayang, mga kaibigan ko, sabi ko nga sa inyo, majority dyan, Jack B talaga. Majority dyan. Alam yan ni Barbie, alam ni Barbie yan. Sabi ko sa inyo, yung mga nag-i-interview kay Barbie, pansin nyo, bakit? Puro Jack na lang ang itinatanong. Kasi nga, nanghihinayang sila kay Jack at kay Barbie. Kasi mas, sila kay Jack, mas madaling, tawag dito, lapitan si Jack. Rather kay Ginoo. Kasi nga, mas seryoso si Ginoo. Oo, mas seryoso kausap si Ginoo. Kumbaga, hindi siya yung madaling lapitan. Oo. Actually, sa totoo lang mga kabarda, ito real talk to. Wala akong mga kaibigan na paparazzi na nakapag-interview pa ng one-on-one kay David. Mostly kay Jack Roberto. Meron. Halos lahat sila na i-interview nila si Jack Roberto. So, isa siguro yung factor na yon kung bakit marami rin ang may ayaw kay David sa loob. Okay? Especially yung mga nagpapahype ng issue. At kung bakit hindi nila hinahype yung Barda.
'di ba? Pansin niyo 'yan, napapansin niyo 'yan. And sinabi ko sa inyo 'yan during PMPC, 'di ba, na halos lahat, karamihan ng kaibigan ko sa PMPC is, ano, oo, Jack B talaga. Kami nga lang ni Mamang Nelson nag-aabang sa Barda ron, eh. Honest, to be honest. Tapos some of, ano, Faney na naandun. Di ko alam kung anong fans club ang nakapasok dun na nagpa-register. But, di ba, kami-kami lang. Oo. Halos, yung iba naman hindi masyado. Di masyadong ano, kasi nga, pinapaiwas rin sila. Pinapaiwas rin sila. Madam, feeling ko si Jim Panot, si Dondon na reporter, kaboses niya kasi. Hindi naman siguro. Sparkle Makabarda naman. Kasi sila lang nagpo-post about Barda pag Barda Day. Yes, Ma'am Jessica Jones, diba? Kasi yung mga yan, oo, Barda Squad yun eh. Barda Squad yan. Ano yan? Ang team ni David at ang team ni Barbie. No? Mga Barda Squad yan. Alam nila yung, alam nila kung kailan at kung saan. Alam nyo yung pag-hint nila ng ano, may kinalaman yan sa kaguluhang nangyayari. Yung pag-hint nila, yung pag ano, kasi iniingatan nila, ayaw nilang mamatay ang Barda. Yan ang totoo. Totoo yan. Ayaw mawala ni Barbie at ni David ang Barda. Ayaw nila. Lalo na nakikita nila every event. 'Di ba? Napakadaming seniors. Oo. At alam naman natin kung gaano kalapit si Barbie sa mga seniors, 'di ba? Dapat nakikinig ang GMA Sparkle sa clamor ng fans. Ang blessing din nag-break Jack B kasi teleserye at na-partner kay Kylie si Jack. Oo. Actually, yan yung Kylie Jack na yan. May chemistry sila. Napanood ko yan. At may ginagawan nga sila ng ano ngayon, fandom ngayon. Pero ang pangit lang kasi, 'di ba? Alam naman natin si Kylie may anak na. Pero mukha kasing charming pa rin si Kylie. Mukhang walang anak eh, 'di ba? Kung hindi mo alam na may anak siya, 'di ba? Hindi mo pag-iisipang may anak eh, 'di ba? Parang feeling mo pag nakita mo si Kylie parang, 'di ba? Kaidaran lang talaga ni Jack. 'Di ba na kumbaga wala pang pamilya, 'di ba? May pa-partner mo talaga kay Jack. Malay natin, 'di ba? Hindi natin alam, who knows, 'di ba? O magkatuluyan yung dalawa. Hayaan nyo, pag may nasaga pa akong chismis regarding dyan, i-update ko kayo. Napanood nyo po ba yung interview ni Tony kay Barbie? Sinabi na di pala siya gaanong nasaktan, sabi ni Ma'am Divine, ayan, saklag. Kasi nga, nakabuelo na eh. Nakabuelo na. Dun sa mga may alam sa istorya ng Jack B, alam nila na hindi na masyadong masakit kay Barbie dahil nga, oo, may lamat na. May lamat na. At nakapag-adjust na agad si Barbie. Niready na niya agad yung sarili niya. Na if ever na makipaghiwalay siya ng tuluyan kay Jack. Dahil nga, di ba, nagkalamat na sila. Oo. Alam nyo naman yung unang hiwalayan nila, di ba? Tama kayo, Madam Pickles. Pag pinatagal pa nila, baka marami ang mainip dahil hindi naman lahat ng Barda fans ay Team Panatag. Kaya sana magparamdam pa sila ng marami. Actually, nakikitaan ko na rito ng sign. Okay. Nakikitaan ko na ng sign itong come out soon.
Oo, pa-come out soon na 'to. Kasi bakit? Kasi unti-unti na silang tinutukso, nagiging daan na yung mga katrabaho ni Barbie na unti-unti nang mai-elaborate sa publiko itong kung ano man ang meron sila, 'di ba? Kung ano man yung, kung meron ba talaga silang tinatago. Kasi obvious, hindi nawawala sa feeling ng mga Barda supporters na may tinatago itong dalawa dahil nga, bakit nga naman tutuksohin ng mga katrabaho? Bakit sasabihin ni Tony na, "Oh, David, alam mo na. Alam mo na ang gagawin. Alam mo na yung move na gagawin mo." 'Di ba? Bakit si David agad ang bukang bibig ng mga taong ito? 'Di ba? Yun yung, pumapasok sa utak ng, ba't hindi nagreklamo si Barbie, 'di ba? Ba't hindi eto na lang yun, bakit hindi nagreklamo si Barbie, "Uy, hindi naman si David." Puwede naman siyang gumanon, 'di ba? "Uy, ba't si David ang binanggit? Hindi naman si David, 'di manliligaw yun, friends lang kami nun." 'Di ba sana gumanon, at least, 'di ba? Kung talagang, walang namamagitan sa kanila, hindi siya papayag na ma-link kay David, okey? Or hindi siya papayag na tuksohin kay David, 'di ba? At 'pag everytime na nababanggit, kahit si Tisoy, 'di ba? Nung sinabi, "Uy, napanood ko yung ano mo, interview mo, ba't hindi mo sinagot yung kung sino yung nanliligaw sa'yo?" Tapos 'di ba, tumuro si Barbie doon sa side kung saan na andun sila David, tapos, "Shh, hindi tayo aamin." 'Di ba? So, yung mga bagay na yun na nabibigyan 'no ng, atensyon ng mga Barda supporters ay common na yun. Dahil, sabi ko nga, 'di na natin kailangan ng talino rito, 'di ba? Common sense na lang ang pagaganahin mo rito. 'Di mo na kailangan gamitan ng iba't ibang klaseng arithmetic 'yan, 'di mo na kailangan ikalkula 'yan, 'di ba? 'Di mo na kailangang bigyan ng matinding conclusion 'yan or formula 'yan para masagot mo ng tama, 'di ba? Titignan mo na lang yung mga katrabaho nila. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, forget about us. Forget about the vloggers, mga marites, forget about them, 'di ba? Mag-focus kayo dito sa mga katrabaho, 'di ba? I-analyze niyo mabuti, bigyan niyo ng lagyan niyo ng sentido komon. Gamitin niyo yung sentido niyo at i-analyze niyong mabuti. Oo nga, bakit laging tinutukso si Barbie kay David? 'Di ba? Bakit kailangan kung nasaan ang pangalan ni Barbie, naandun ang pangalan ni David? Bakit 'pag naandun ang pangalan ni David, bakit nandun lagi ang pangalan ni Barbie? Bakit sa lahat ng mga nakakatrabaho nila, lagi silang tinutuksong dalawa? Bakit? Even Showtime, hindi naman nila katrabaho ang Showtime. Bakit ang daming alam ng Showtime host dito sa dalawa? Bakit sila ang tinutukso ng Showtime family kung wala naman talaga sila? 'Di ba? Oh, bakit? 'Di ba? Bakit, walang, masyadong, ah, nagha-hype 'pag may nai-issue sa kanila, 'di ba? Alam niyo 'yun, mga kabarda, bakit, nung may na-issue kay Barbie, 'di ba, ay pinatay agad ni Mama Ogs, 'di ba? Bakit kaya? Oh, kasi alam nila, alam nila, oh, bakit yung mga ini-issue kay David ay hindi pinapatos nila Mama Ogs, kasi nga hindi reliable, 'di ba? Bakit yung issue na, non-showbiz GF di umano, na may non-showbiz GF si David, 'di ba? Hindi pinapatos ng mga ano, 'di ba? Nila Mama Ogs, nila Christy Permin, nila Tito Boy,
nila Nelson Canlas, 'di ba? So, etong mga ito, 'no, kung, i-a-analyze niyo mabuti 'yan, ano 'yan, eh, kasi alam naman natin kung sinong gumawa niyang mga issue na 'yan, 'di ba? No one cares kasi nga yung gumawa niyan Jim Barda, 'di ba? Yung mga Jim Barda Squad, ano ba bilang sa ano niyan, 'di ba? Ano ba bilang sa showbiz niya, reliable ba yang mga 'yan, 'di ba? Hindi sila reliable, 'di ba? Kumbaga walang pangalan naman yang mga 'yan, eh. 'Di ba para pagtuunan ng pansin nila Mama Ogs, 'di ba? Nila Manay Christie or ng kung sinong mga paparazzi diyan na kilala ang pangalan, 'di ba? Oh, kahit maglabas ang mga kasi kung 'yan pumutok talaga 'yan, 'di ba, pinatulan na 'yan sabi ko nga sa inyo. Kasi nga kaya hindi pinatulan kasi nga wala, eh, panis, eh. Kumbaga ano lang 'yan, gawang ano lang 'yan, panutya. Okey, gawang panutya lang 'yan, 'di ba? Hindi hindi 'yan literal na maglalas yung issue. Kasi hindi naman reliable yang mga 'yan. O unlike dito kay Jameson, kasi may lumabas na resibo na magka-holdingan sila. So, pinatay agad ni Mama Ogs. At gets niyo na, alam niyo, gets niyo na 'yan, sinabi ko na sa inyo 'yan, na we have a common friends na source ni Mama Ogs, okey? We have common friends. So, itong sila Jim at the rest of the the squad, Jim Barda squad, may squad 'to, eh, oo. Jim Barda squad is, they are not reliable at all. Kung ikukumpara mo, yung mga nila, hanash nila, very common na they want to destroy some 'di ba, some, reputation, 'di ba, ng kung sino mang gusto nilang siraing reputasyon, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong nagpapadala kasi sabi ko sa inyo hindi ako magsisinungaling. 'Di ba, remember sabi ko sa inyo huwag kayong mag-alala kay Alden. Sino napraning dito? Sino napraning dito nung inisyu ni Jim Barda si Alden saka si Barbie? 'Di ba ang daming naaning sa inyo? Ano sinabi ko sa inyo? Walang mangyayaring gano'n. At gano'n din kay Jameson Blake, walang mangyayaring gano'n. Oh, 'di ba? So, napatunayan 'yan, 'di ba? Napatunayan 'yan. Oh, so walang gano'n. Yung mga nag-iilusyon na sinasabi nilang, "Ba't gano'n makayakap si Barbie kay kay Alden, bakit kandong ng kandong, lalaki si Alden, si Alden." May malalim na dahilan po 'yan and, iilan lang ang taong nakakaalam niyan kung bakit gano'n, 'di ba? So, ngayon kung hindi niyo nalalaman 'yan, alamin niyo. Gano'n din kay, Jameson Blake. Kung ano man yung, bakit hindi pupuwede, eh, alamin niyo kung bakit, 'di ba? So, hindi kasi mababait 'yang tao na 'yan, eh. Wala namang inaapakang tao 'yang mga 'yan. Jason Blake is one of a friendly person pagdating sa mga katrabaho niya. Totoo 'yan. Mababait 'yan, mga breadwinner 'yan, eh. Pare-parehas silang breadwinner, Barbie breadwinner, Jameson, si Alden especially. So, may mga common, okey. Paano napunta Alex sa new car ni David, nasa Australia? Ay naku, isa pa 'yan, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang, naku po, pinakitaan na kayo ng hindi naman sisilip si David na gano'n, hindi naman ipapakita ni David na
na nag-meet sila ni Barbie, 'di ba? Kasama ang pamilya ni Barbie, 'di ba? Hindi sila at saka yung sinasabi nilang ang kasama talaga ni David si Dustin. Hindi, hindi 'yun. Dahil, nag-bonding ang, PBB, hindi. Pinag-usapan na 'yun, pinag-usapan na 'yun. Sana, saka kung ano 'yun, eto kung hindi napag-usapan 'yun, bakit kumpleto ang Barda Squad, 'di ba? Kung personal na lakad ni David 'yun with, Dustin and the, PBB housemates, supposed to be, hindi na dapat kasama ang buong squad o bakit kasama lahat ng buong squad, 'di ba? There's a reason why. Oo. Sana i-obvious na ni B and D na may relationship na sila. 'Wag na sila taguan ng feelings. Hoping sa, premiere night ng P77 umattend rin si D. Tapos sa birthday ni Barbie, umamin na sila. Hindi natin pwede sagutin 'yan. Siyempre sila lang makakasagot niyan. Halatang may tinatago si David kasi hindi na niya pino-post sa IG niya yung photo na kita si Bibi sa likod, oo, nung nasa resto sila, sabi ni Ma'am Jessica Jones. At may kailangan silang pag-ingatan. Ayun ay actually double meaning 'yun. Sabi ko nga sa inyo, kung alam niyo yung issue sa loob, maiintindihan niyo sinasabi ko. Unang-una, yung photo na 'yon, double meaning 'yon. Isa para sa atin, isa para sa atin, isa para sa isa para sa loob ng management. Kumbaga, may message 'yun, eh. Hindi niyo kami kayang pigilan. 'Yun yung message nun. Paghiwalayan niyo man kami ng project, kaya namin 'to gawin. Oh, 'yun yung mensahe nun. Okay? 'Yun yung sa tingin ko, na mensahe nun. Kasi nga kung may alam ka sa nangyayari sa loob, maiintindihan mo na double purpose 'yun. Double meaning 'yan. Kasi kung, typical as love team lang sila, pinost niya na dapat 'yon. Sabi ni Ma'am Jessica Jones, correct. Yes, tama ka po Sir Pikwa, kasama ang glam team ng Barda, 'di ba? Hindi coincidence 'yun, hindi ano 'yun, wala ng trabaho sila nun, eh. Wala namang taping 'yun, eh. 'Di ba? Ba't nandun si Nathan? Wala namang hindi naman shows 'yun. Oh, supposed to be off nila 'yun. Ba't nandun sila lahat, 'di ba? May meeting na nangyari at merong napag-usapang malala 'yan. Okay, may mabigat na pinag-usapan. And, isa na nga dun yung sinasabi ko dito. May kinalaman lahat 'yan dito sa issue sa loob. Hindi issue sa labas, issue sa loob. Kaya nasa sa inyo na 'yon kung, magiging kampante kayo sa pinakita nila at pinararamdam ng mga katrabaho ni Barbie, 'di ba? Gano'n lang kasimple 'yun. At, sabi ko nga, ang taong magaling 'yan. Pero ang taong gustong ng, tahimik, mananahimik 'yan. Oo, hindi lang talaga maiwasan. Kasi nga bakit? Oo, may mga kailangan kang patunayan, 'di ba? Sabi ni David, galing sila sa shoot ng station ID ng GMA. Oo.
station ID ng GMA dun sa so meaning, ah, ko kayo ba naniniwala kayo coincidence yun? Ako hindi talaga ako naniniwalang coincidence yun, never. Hindi mo maano na coincidence yung ano coincidence na magkakapareho kayo ng uniform, 'di ba? Coincidence na ano, bakit si Barbie ba may shows nun, 'di ba? Walang shows si Barbie nun, 'di ba? Kung sa station ID supposed to be, 'di ba? Oh, nag-usap-usap 'yun. Eh, let's say sabihin natin galing sila station ID, oh, bigay na natin 'yun, oh, nanggaling. So, coincidence na parehas na resto yung nagustuhan nila, 'di ba? Parehas na ano, na at, tawag dito, parehas na kasama yung PBB at yung family, gano'n, 'di ba? Buong family, 'di ba? So, hindi, 'di ba? May masinsinan na pinag-usapan 'yan, may masinsinan 'yan. Trust me, may masinsinan na pinag-usapan 'yan. Ako hindi ako naniniwala diyan sa keme. Yung Australia nga eme lang, eh. 'Di ba, ang dami niyong naniwala. Kahit kulang hindi magbanggit si David na friend lang sila ni Bibi, na madali lang naman sabihin if ever na wala talaga sila. Kaya nga Ma'am Melanie, Merced, 'di ba? Madali lang sabihin. Bakit sasabihin nila friend lang sila tapos biglang kikiligin sila? Oh, tapos maglalabas ng ano, ng hint sa mga tapos tutuksohin ng mga katrabaho, 'di ba? So, 'yun yung mga bagay na kung friend 'yan, 'di tutuksohin 'yan. Maniwala kayo, kung friend lang 'yan, 'di tutuksohin 'yan. May mga bagay lang talagang hindi na kailangan i-elaborate pa, 'di ba? Mm. 'Di, may mga bagay na hindi na kailangan i-elaborate pa kasi nakikita mo naman, eh. 'Di ka naman siguro tanga para 'di ba, hindi ka naman siguro pinanganak na syunga-syunga para hindi mo maintindihan yung simpleng gesture, simpleng ano, simpleng tuksuhan. Parang hindi ka dumaan sa tuksuhan, 'di ba? Nung ikaw ay in love, nung ikaw ay may gusto sa isang tao at tinutukso ka ng mga barkada mo, yung biglang naging kayo tapos walang alam yung mga kaibigan mo at tinutukso kayo. 'Di ba, may mga gano'n yung sinisikreto niyo na secret on kayo at hindi niyo kailangan paalam sa mga kaibigan niyo. Dumaan kayo lahat diyan, 'di ba? Kung hindi man kayo dumaan diyan, malas niyo. 'Di ba? Pero marami sa inyo ang dumaan diyan, 'di ba? So, hindi tayo syunga para hindi maintindihan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Na normal lang 'yan, eh, actually sa totoo lang normal lang 'yan. Marami lang talaga sa ating mga supporter na, oo, mas gusto natin na nadidiktahan sila. Mas gusto natin na pabor sa atin kaysa sa kanila. Tama, mali? Mas gusto natin na mas masaya tayo kaysa sa kanila, 'di ba? Kasi ang kasiyahan natin sila, eh. Naiintindihan ko 'yun. 'Di ba, naiintindihan ko 'yun, sobrang naiintindihan ko 'yun. Kasi gano'n din ako, eh. Masaya ako 'pag lalo na pagka sila ang magkatrabaho. Mas masaya ako pagka nakikita kong sweet sila. Mas masaya ako 'pag nakikita kong may project sila together, may paayuda sila together. Nakakakilig, eh, 'di ba? Nakaka-inlove, 'di ba? So, 'yan yung mga bagay na minsan kailangan din nating i-ano, ibigay sa kanila yung respeto na yun. Yung aspeto na yun na minsan hindi naman kailangan tayo lang yung nasusunod, 'di ba? Kung gusto nila ng may pribado sila pagdating sa pagde-date nila or kung ano man yung ginagawa nila sa likod ng camera, 'di ba? Hmm, ano na balato na natin. Kasi may ayuda naman tayo, eh, 'di ba? May nakikita naman tayong ayuda, 'di ba? Hmm.
Alin, Ma'am Red Virus? Sabi ni Jim, ba't puro Jim ka? Kaibigan mo ba si Jim, Ma'am Red Virus? Sabi ni Jim, ang Moments of Love sa September o mag-uumpisa ang shooting, ihahabol daw sa MMFF. Kung di raw matuloy sa Valentine's Day daw ipapalabas. Nung masasabi mo, Madam Pickles? Anong masasabi ko? Naibalita ko na po yan. Naibalita ko na yan. Matagal ko na naibalita yan. At nandito ka. Diyos ko, tatanungin mo pa ako, Ma'am Red Virus, nandito ka araw-araw. Diba? Alam mo na yung balita na yan, tatanungin mo pa sa akin. Naibalita ko na dito yan. Oo, nakakapagtaka din po bakit sasabihin ni David na coincidence lang yon. Pwede naman sabihin niya galing sila ni Barbie sa shoot ng station ID ng GMA. Kaya nga 'di ba? So may pinoprotektahan talaga. Kumbaga defensive ka agad. Hindi ka pa man nahuhuli, 'di ba? Defensive ka na agad dun sa hindi pa naman tinatanong. 'Di ba? Oo. Isn't sure revenue for GMA if they have a show since they have several endorsements. Ayan. Actually, ano rin talaga yan. Pero mas ano kasi yan, mas revenue yan, mas malaki kasi ang revenue niyan sa manager. Okay? Hindi po sa GMA, sa manager. Oo. Kasi out of the box na yan eh. Okay, out of kumbaga ang percentage ng Sparkle diyan konti lang. Unlike mag-produce sila ng movie or magawa sila ng teleserye, lahat ng profit niyan nasa GMA. Ang ang commercial po, ang babayaran ng malaki diyan yung artista. Like for example, si Barbie ay ang TF niya for example is 10 million pesos for this project. Sa kanya yun. Okay? Iba pa yung babayaran ng client doon sa GMA. Okay? Iba pa yun kung ano man yung babayaran sa Sparkle. Okay? At yun sa manager ni Barbie, like for example, 20% sa kanya. So, 20%. Diba? Plus tax. Yan, babayaran ni Barbie yan. Yung tax. So, more on sa kanila talaga napupunta yan. Kaya nga, yun yung si Sharon Cuneta mayaman. Sa commercial pa lang. Diba? Kahit di na gumawa ng movie, commercial pa lang, tiba-tiba na. Kasi magkano? Imagine, 50 million. Saan ka nakakita, no? Tama si KJ. Kung makikita mo na may posting sila ng picture together, wala yang relation. Pero kung wala talaga, ay may tinatago. Sabi ni Mama Debigs. Sayang ang Barda, GMA. Ako, saka mga kapatid na di nanonood ng TV pero alam na may Barda. That is something. It means mainstream sila. Syunga GMA. Diba, Ma'am Jessica Jones? Ganun talaga. Ang dami na ring nanisi dyan. Kahit nung binuwag nila yung yung tambalan, ang lakas-lakas nun lakas ng Bianca and Tan Felix, di ba? So, ang lakas-lakas niyan magmula nung kabataan pa nila until nung pinaghiwalay sila ng landas. Di ba? Ang lakas nila. Sobra. Di ba? Pero, di ba, pinaghiwalay pa rin sila. Kasi nga, kailangan ni-explore. Kailangan may tulungan sila. Kahit kay Ruru nga pag maingay ang pangalan ni Ruru, pinapartner, ibang babae, di ba? Nagagalit din yung supporters nila Ruru sa ni Bianca, di ba? Ba't hindi niyo magjowa yung partner niyo, di ba? Sila naman mas bagay nga sila, mas gan. Dahil wala rin sila nagagawa kasi there's
management, there's mga executives na may ano, may sinusunod silang pattern, may sinusunod silang ano, napapagkasunduan at, nasa kontrata. Gano'n 'yun, eh. Defensive si David tapos tumawa si Nelson, 'di ba? Alam na alam ni Mamang Nelson. Kahit nga si Tony, eh, 'di ba, natatawa, eh, 'di ba? Sinasakyan na lang si Barbie, 'di ba? Yes, tama po kayo Madam Pickles, oo. 'Pag magkasama sila, oo, na sweet talagang, sumasaya kami lalo na ako. O 'pag, malungkot sila, sad din kami, sabi ni Ma'am Monica Menor. Ayan, Mamang Pickles, paano ba kumikita ang GMA sa serye? Ano po, advertisement, ayan. So 'pag maraming commercial ang isang teleserye, kasi nag-aano 'yan, eh, ang gawain po ng marketing, okay, explain ko sa inyo. For example, malakas, okay, malakas. 'Di ba sa TV may mga commercial? So 'pag mas marami ang commercial bago yung scene, 'di ba minsan mas maikli pansinin niyo sa Batang Quiapo, mas marami ang commercial kaysa sa eksena, 'di ba? Siguro like 3 labas lang, 'di ba tapos na, 'di ba? 4 na eksena lang, tapos na, 'di ba? Mas marami pa yung haba ng commercial. Dun po kumikita ang isang teleserye. Kasi ang marketing niya is i-encourage sila ng ano, ng mga sponsors. Like for example, tatanungin nila ang, Tide, for example, ang Tide. Okay, i-air namin siya sa ganito, sa ganyan, ilang beses, 3 beses sa ganito. So dun sila kumikita. Kaya may mapapansin kayo, every commercial paulit-ulit. Tama, mali? So dun sila kumukuha ng ano, sa endorsement, okay, dun sa mga commercials, dun sa mga sponsorship ang tawag dun. Kahit ang segment ng Wawawin, kumikita yan sa sponsorship, okay? Kasi nagbabayad sila, ite-televise sila. For example, ako, example lang, magbabayad ako sa GMA ng 2 million pesos. Papalabas yung channel ko or iko-commercial yun, ipro-promote yung channel ko sa TV, sa commercial, okay? Sa halagang 2 million pesos, 3 beses ipapalabas. Oh, every commercial. So, meron silang kita sa akin 2 million. Ang balik sa akin nun, na i-promote yung channel ko. Ganun yun. Doon po kumikita ang teleserye. Ang movie naman, kumikita yan sa pagbili ng mga tickets. Pag-promote ng tickets. Ganun din po ang ang concert. Ayan. So, pag plapang concert, nilangaw concert mo, tapos ang venue mo, Araneta Coliseum, 'di ba? At hindi napuno ang Araneta, lugi ka. Ang dami mong babayaran, hindi ka pa nakakuha ng sponsors. So, every event, may kinukuha talagang sponsors yan. So, anong benefits niya? Is, for you, na makilala yung product mo or kung ano man yung, ini-endorse mo, gano'n. Like for example, ako for example, nag-ano ako sa, for example, sa event ng, indie film or hindi kaya PMPC, major sponsor ako ng PMPC. Okay, ako may sagot ng mga awards, ako papagawa ng awards. So major sponsor ako diyan. Ang iaano sa akin, i-highlight sa yung for example, yung pangalan ko. Kunwari doktor ako, si Dr. Pickles, oo. Ang mahaderang doktora, ganyan. 'Di ba? Doktora Pickles, thank you so much for ganyan, ganyan, gano'n, gano'n, 'di ba? Tapos ilalagay yung logo ko doon sa malaking screen, okay? Malaking screen
para makita nung mga pi-pictures ng event na yon. For example, GMA yung nag-aano, pi-pictures or ABS-CBN o te-televise. So makikita, gano'n. Nagbayad ako ng 1,000,000 para sa ano, sa mga ganap, dun sa mga giveaways or trophies ng PMPC award, gano'n. Gano'n yun, dun gagaling yung mga ano. Bakit sabi naman hindi daw masaya si D nang magkita doon sa greeting, tapos sabi ni D, nagkataon lang sila ng nagkita. Gano'n po talaga, oo. At yung yung sinasabi, oo, sabi lang nila yun. Kasi yun yung pakiramdam nila, yun yung nakita nila, seryoso. Kasi nga yung iba kasi walang alam sa nangyayaring issue sa loob ng industriya, sa loob ng ano, telebisyon. Sabi ko nga sa inyo, maiintindihan niyo yun, yung kung ano man yung napag-usapan dun at bakit nandoon ang buong Barda Squad, kumpleto sila roon. Kung alam niyo at nako, alam niyo lang ang nangyayari sa loob. Kasi nga some of Barda supporters or critics, Barda critics, ang papansinin po niyan hindi yung good things, bad things ang ano niyan. Kay nega ang papansinin niyan. Once ng isang tao ay mas highlight sa kanya yung pagiging negative person niya, wala tayong magagawa roon. Negative ang i-spread niyang mga 'yan, 'di ba? Kasi 'yun yung ano nila, 'yun yung stand nila, negative sila, 'di ba? Oo. Kaya nga, 'di ba? Saka ito lang, sabi ko nga, nung birthday ni David, ang dami-dami naman puwedeng special someone, oh, wala siyang BF. Sabi niya 'yun, 'di ba? Paniwalaan mo kung ano yung sinabi ni B, 'di paniwalaan mo, gano'n lang po kasimple 'yun, 'di ba? Hindi naman kayo pinipilit ng ibang Barda supporters na maniwala, 'di ba? Kasi ako sawa na rin ako sa pagiging spokesperson ng Barda, 'di ba? May magtatanong kayo, ipapaliwanag ko. Magtatanong kayo, ipapaliwanag ko. Magtatanong kayo, ipapaliwanag ko, makikipagdebate pa kayo sa akin. O ikaw tulad mo, madam, nagtatanong ka pero marami kang question na parang hindi ka satisfied, 'di ba? So, much better, 'di ba, kung ano yung paniniwala mo, yun na lang paniwalaan mo, madam, 'di ba? Gano'n lang kasimple yun, 'di ba? Kasi sabi ko nga, nakakapagod kaya yung maging spokesperson ka, 'di ba? Nakakapagod. Ako kung gusto kong siraan ng Barda, kayang-kaya ko, Kung gusto kong maging nega, kayang-kaya ko. Ma'am Kylo, shout out ka. Kaso, ba't ako magiging nega kung masaya naman sila? 'Di ba? Kung masaya naman yung nangyayari sa dalawa, bakit ako magiging nega? 'Di ba? Ang kaibahan ko lang kasi sa inyo, oh, ang kaibahan ko lang sa inyo is, ako kasi may alam ako. Kaya nga sabi ko mahirap bigyan ng eksplanasyon yung mga taong paiba-iba yung statement or paiba-iba yung stand, 'di ba? Tulad niyan, kung magkaiba sila ng project, baka mainline si D sa partner niya katulad sa ex ni B. Ano niyo 'yan, madam, paniniwala niyo 'yan, 'di ba? 'Di kung 'yun yung ano niyo, explanation niyo sa sarili niyo, 'di ba? 'Di go ahead, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Masaya naman si David, yung party ni David nakasimangot daw yung tatlo, sila Barbie, sabi ni Ma'am Nancy. Alam niyo, sabi ko nga sa inyo, ang mga taong negatibo, oo, negatibo 'yan.
kahit na anong ganda ng mood niyo. 'Pag nakasama niyo taong negatibo, masisira ang kahit sa trabaho nga, eh. 'Pag may nakasama kang ang dami-daming reklamo sa trabaho, 'di ba nadadamay ka? "Uy, si sir hindi na nagbibigay ng ano." Eh, ikaw trabaho lang 'yung nasa isip mo. Pero may negatibo kang katrabaho, "Ba 'yan si sir utos ng ganito, hindi naman ganito, ganyan, ganyan, puro ganito na lang." 'Di ba? Wala namang binibigay na bonus. Oh, so siyempre naku bahala sila diyan, 'di ko tatrabahuhin 'yan. So ikaw bilang nakikinig parang nasasalinan ka ng negative energy, 'di ba? Nasasalinan ka kasi bakit? Kasi naririnig mo, eh, 'di ba? Oo, gano'n 'yun, eh, na, "Ay naku," ganyan. Kaya nga minsan dati, yung ano, nung may hina-handle akong mga ano, staff ko na mga Indiano. Ang mga Indiano kasi reklamador 'yan, eh, reklamador mga Indiano. May mga Pilipino rin akong staff na reklamador din. So sinasabi ko sa kanila, "Ano bang pinunta niyo rito sa Saudi? 'Di ba trabaho?" "Oh, eh, hindi sir kasi ganito." "Eh, di dapat umuwi na kayo." 'Di ba? Dapat umuwi na kayo kasi ganito yung pinasok niyong trabaho. Multitask tayo rito. Ako nga, 'di lang ako manager, accounting pa ako. 'Di lang ako accounting, ano pa ako, para pa akong general manager. Oh, 'pag wala si boss, nasa out of town, nasa out of the country, sino nagha-handle ng lahat? Ako. Oh, nagrereklamo ba ako? 'Di ba? Ta's trabaho 'yan, eh, 'di ba? Kung ano yung trabahong nadatnan mo, trabahuhin mo. Ngayon kung hindi ka masaya, layasan mo. Kaysa naman reklamo ka ng reklamo, gano'n walang pinagkaiba sa fandom 'yun. Kung reklamo ka ng reklamo, bakit ganito, bakit ganyan, bakit gano'n, 'di ba? Bakit kaya gano'n, bakit kaya 'di ba kung hindi ka na masaya, 'di ba ba't mo pa i-stressin ang sarili mo? Am I correct, 'di ba? Bakit pa nga natin i-stressin ang sarili natin kung hindi naman na tayo masaya sa barda, tama, mali, 'di ba? Kung sa tingin natin walang barda, kung sa tingin natin wala dapat tayong kabahala, 'di ba? 'Di mag-stay tayo. Kung ayaw na natin at, feeling natin na mamamatay tayo rito sa stress, o 'di ba? 'Wag mo i-entertainin yung stress, 'wag mo entertainin yung mga negative, mag-focus ka kung ano yung pinasok mo. Kung ayaw mo at ini-entertain mo pa rin yung stress, 'di ba? Pinaparusahan mo lang sarili mo, 'di ba? Gusto mo ba na meron kang sakit araw-araw, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ano, ang pagdedesisyon, hindi po 'yan hindi po 'yan tinuturo. Ang pagdedesisyon ay isang ano 'yan, isang choice. Choice mo 'yan. Nagdesisyon kang pumasok dito, oh, choice mo 'yun. Walang pumilit sa'yo. Kumbaga walang nagsabi sa'yo na, "Uy, support tayo sa barda. Uy, ano tayo dito. Uy, ganito, ganyan." 'Di ba? Walang pumilit sa atin at all. Tayo yung may gusto, 'di ba? Tayo yung may gusto na stressin natin yung sarili natin, 'di ba? Choice mo 'yan makinig ng negatibo, oh, choice mo 'yan na makinig ng positibo. Choice mo 'yan na, alamin ang lahat, panghimasukan yung 'di ba? For example, ako, choice ko na ano, alamin kung ano yung nasa likod ng camera. Choice ko yun, eh. Ngayon kung, ano man, 'di ba, kung ano man yung, consequences niyan, wala akong magagawa. Choice ko yun, eh, pinasok ko yun, eh, 'di ba? Gano'n yun. Ang vlogging, choice ko yan, 'di ba? Kung meron akong mga bashers, wala akong dapat ireklamo, choice ko yun, eh, 'di ba? Kung ayaw mo ng bashers, umalis ka sa vlogging, tama, mali, 'di ba? Oh. Gano'n din naman sa pag-aartista, kung ayaw mo ng toxic environment, umalis ka sa showbiz. Kasi toxic talaga ang showbiz, eh. Oh. Alam niyo bang showbiz ang pinaka-toxic na trabaho sa lahat ng klase ng trabaho? Nandiyan lahat ng klase, manipulation, issue, traitors,
'Di mo alam kung sino yung totoo sa'yo. Okey sila kaharap mo, pagtalikod mo jino-jombag ka. Oo, politics 'yan. Showbiz and politics are the same, 'di ba? Parehas 'yan. So, hindi mo alam kung sinong kalaban mo sa pulitika, na minsan alam mo okey siya, kasundo mo, kapartido mo, bigla kang kakalabanin. Gano'n din dito sa showbiz, kasama mo, kaibigan mo, 'di ba? Si Daniel Padilla ilang beses na traitor, 'di ba? Oh, kaibigan niya 'yun, ni-record yung ano nila, 'di ba, yung usapan nilang pribado, nag-leak. Oh, 'di ba? Regarding kay regarding kay ano, sa kapatid ni Ann Curtis, si ano, pangalan nun? 'Di ba, nag-leak, oh, may nagpapakilig na naman daw sa putotoy niya, si sa itlog niya, si ano, pangalan si yung kapatid ni Ann Curtis, pangalan nun? Ayan, "My choice is to be always positive on every outlook." Ako rin, ako ang, ano ko, choice ko is maging positive, 'di ba? Magbigay ng positibo sa mga manonood, oo. Ang tanging buwisit lang ako sa GMA dahil sa Solo Era. Oo, kahit panoorin lahat ng vids ng Barda, lahat 'yon ina-assess ko, may something na between them, may, lalim na kaso they want to keep in private. Oo, dahil maraming gusto sila sirain. Correct, Ma'am Kylo. Oh, buti pa si Ma'am Kylo, oh, oh. So, showbiz mahirap, makakuha ng totoong tao, tunay na kaibigan, totoo po 'yan. At, ano po 'yan, totoo 'yan kahit sa mga katrabaho mo, kahit mga production. Kami na nga lang sa production noon, Diyos ko, kami-kami na lang, agawan ng projects. Sisirain ka kay ganito. Ay, ang pangit nung last project niyan. Ay, ang daming sabit sa last project niyan. Ay, gano'n, i-issue-hin ka. Naku po, sabi ko sa inyo, ano mo na 'yun, ka-team mo na 'yun, magkasama kami sa isang team, sisiraan ka, "Ay, malaki na maningil 'yan. Ay, lumaki na ulo niyan. Ay, naku, feeling sikat na 'yan." Mga oo, nangyayari 'yun, totoo 'yan. Ako ilang beses ako nasiraan no'n dati. Ay, luma nagmahal na ng talent fee 'yan porke kinuha ni Sharon Cuneta sa Sharon Cuneta show. Ay, lumaki na ulo niyan kasi porke kinuha ni Carmina ng isang linggo. Oh, pagbalik niyan laki na ng TF niya, 'di na napayag ng mga 5K 'yan. Mga gano'n-gano'n na issue. Hindi nawawala 'yun. Oo, hanggang sa siyempre "Ay gano'n? Oo, balita ko nga ganito, ganyan, ganyan." Oh, hanggang sa hindi ka nabibigyan ng projects. Oo, usong-uso 'yan sa showbiz. Oo, 'yan ang stress sa showbiz, siraan. Oo, totoo 'yan. Kaya nga si Jim Barda puwedeng-puwede sa showbiz 'yan, eh. Oo, sanay makipagsiraan, eh. Ma'am Helen Villanueva, gising pa kami, Ma'am P. Oo, kanina pa ako waiting sa'yo, Ma'am P. Aside po ba sa paglabas ng BE sa GMA, mapapanood rin po ba ito sa YouTube? Opo, Ma'am Helen. Oo. Ang Barda ang Barda nga, Madam P, always positive para sa kanila and keep going strong para na rin sa kanilang dalawa at sa mga, oo, naniniwalang fans nila. Kaya nga, 'di ba, nagpakita na nga ng ano, para lang maraming hindi ano, hindi kumbaga hindi bumitaw, 'di ba? O para kumbaga maging panatag kayo. Binigyan na nga kayo ng kahit papaanong, ayan na lumalabas kami, gano'n. 'Di ba, binigyan na nga tayo, pinakitaan na nga tayo na, ayan, maging panatag lang kayo, lumalabas kami. 'Di ba, gano'n. About saan kaya Mamang Pickles ang upcoming teleserye ng Barda?
Ayan, yung about po diyaan sa ano, next year, okey. Uunahin po kasi 'tong ano, movie, uunahin pa 'tong movie. So yung teleserye, oo, possible 'yan next year na 'yan talaga. Kasi nga oo, naging tadtad nga rin at naging busy rin si David at naging tadtad nga rin si ano, Barbie, okey. Ngayon, yun nga, yung teleserye na 'to alanganin na naman itong, pinagagawa kay David. So, sabi ko nga sa inyo, nabalitaan ko na 'di ba nabalitaan ko, pinu-push nga, okey na, na-push na. Pero ito na naman nabalitaan ko parang may revisions na naman na gagawin, oo, dito sa serye na ito. Hindi ko pa alam kung anong revisions, bahala sila diyan, trabaho naman nila 'yan. 'Di ba, nakarating lang sa'kin na may revisions pa, okey, na gagawin dito sa serye or baka hindi na naman matuloy, 'di ba? And hopefully sana hindi na matuloy, 'di ba? O para masaya kayo, 'di ba? At least, kahit naman walang serye si David, may income naman siya, 'di ba? Selfish, hindi, 'di ba? At, ano 'no, abangan na lang natin mga susunod. Ayoko kasing pangunahan baka sabihin na naman ng mga ano diyan, bashers ko diyan, ayan na naman si Mahadera, magiging Mahadera na naman, nauna na naman sa GMA, sa Sparkle, 'di ba? Mama Lisel, ayan, gising pa po kayo, yes po. Ayan, 'di natin alam baka nasa BE si David, may twist ang story, 'di natin alam, 'di ba? May nakikipaglaban pa din para sa barda na sila magkasama. Sabi ni Ma'am Kylo, malay niyo patayin niyo, biglang patayin sa eksena OPA, 'di ba? O hindi natin alam, 'di ba? O tapos maging broken hearted tapos dun yung susulpot ang ending, oo, 'di ba? Makikita magkasama si David saka si Barbie, 'di ba? Hindi natin alam yung twist, may tendency pang gaganon yung twist, 'di ba, direk? Oh. So, yung tipong maaksidente si Opa, 'di ba? Tapos itong si ano, mapre-friendzone itong si ano, si pangalan nito? Mapre-friendzone itong si sino yun, yung isa niya, si Sam, 'di ba? Oh, dahil friendship lang sila, ma-friendzone. Tapos, biglang ang, twist, ang ending is, oh, si David yung magko-comfort sa kanya at makakapalagayan niya ng loob, 'di ba? So, hindi natin alam tapos ang ending bitin, 'di ba? Binitin sa huli na yun nga, magkasama sa dulo si David sa si Barbie. Hindi natin alam yung nasa utak ng writer niyan. Hindi natin alam yung nasa utak ng, ano niyan, director niyan, 'di ba? So, abangan natin, 'di ba? Kasi malay nyo, paglabas ni ano, David sa ano, sa BE, unang labas niya for example is, nagpakita lang siya, 'di ba? Napadaan lang siya for example or, isa sa mga naka-meeting ni Barbie na isang anak ng CEO rin, 'di ba? Tapos, yung sunod na out ni David is ano, ending na, 'di ba? Na sasaluhin siya ni David sa yung puso niyang sawi, 'di ba? Gano'n, may di natin alam, 'di ba, kung gano'n yung i-ending. So, abangan natin 'yan. Kasi puwede naman magdalawang guest si David. Hindi naman sinabing isang guesting lang. Hindi naman sinabing dalawang guesting lang, dalawang episode or, week week 5 baka week 6 nandun siya, week 5, week 6, o week 7 the last episode, baka week 5, week 7 nandun siya, hindi natin alam yun, 'di ba? Abangan natin, 'di ba? Parang hindi bagay si David at Jillian Ward, sabi ni Ma'am Marilyn Suryo. Ayan, i-treasure ko na lang. Lagi every time na may ganap ang barda or any small or big
projects, talagang miss ko na grabe ang Barda. Sabi ni Ma'am Divina Ibarra. Ang role daw ni David apo ni Gloria. Siya daw yung tutulong kay Barbie para mag-imbestiga sa pagkamatay ng ate niya. O, 'di ba? So malay nyo, habang 'di ba? Sa sobrang tuwa naimbestigahan ni David yung kaso ng kapatid niya, yung follow-up nun. Sa sobrang tuwa ni Barbie, napatalon siya sa tuwa kaso nadapa, nasalo ni David eksakto sa labi, 'di ba? Di natin alam baka gano'n, 'di ba? "Ay, thank you so much, detective. Oh, thank you so much, sir." Ganito. Tapos pagtalon ni Barbie, nadapa, nadulas, 'di ba? Sakto nasalo ni David kaso sakto yung nguso dito, 'di ba? Hindi natin alam yun, 'di ba? Malay nyo gano'n pagawa ni Direk. Oh, eto oh, na-solve ni detective yung kaso ng ate mo. Oh, magtatatalon ka sa tuwa, madulas yung daan. Bigla kang nadulas, ikaw naman David, sasaluhin mo siya. Magtatama yung mga labi niyo rito, masya-shock kayo yung may gulat, gano'n, 'Di natin alam, 'di ba? Malay niyo gano'n yung eksena. 'Di ba malay niyo gano'n yung, ibigay na eksena kala 'di ba? Kila David saka kay Barbie, kayo naman, 'di ba? May langisan pala ng nguso, 'di ba? May nagtutubig na mga na mga labi, 'di ba? Oo. Puwede ka na direktor ng BE, Madam Pickles. Oo, ganda ng twist ng sinabi mo, Madam Pickles. Sana nga para masaya tayong lahat. Love your imagination. 'Di ba mag-imagine ka rin lang, 'di bonggahan mo na, 'di ba? Magtwi-twist ka lang rin lang ng eksena, 'di ba? Unahan mo na yung writer para may idea sila. Ay, oo nga 'no, para mag-trending oo, para mabaliw ng bonggang-bongga yung mga barda supporter, 'di ba? Lagyan natin ng dulas twist na 'di ba, oo, magdudulasan din yung nguso nung dalawa. 'Di ba bonggacious yun, oo. 'Di ba, trending tayo nun sasabihin kay Direk, trending tayo nun Direk, Diyos ko. Kilala namin ang Barda supporters, oo. Kahit dito nga lang sa Chicks, mahalikan ni Barbie sa Chicks during, dati sa mga teleserye, naku, oo, trending to the max na sa X saka sa FB. What more pa kaya kung 'di ba, dun sa nuknukan na. Nuknuk, 'di ba? Paano pa kaya yung sa ngusoang 'di ba, yung basaang labi, 'di ba? Mga gano'n. Tama ka madam, parang politics ang Barda, madam. Ang daming issue. Ma'am Chorito, Charita, shoutout. 'Di ba Ma'am Juan Pinay, tawa ka na naman ng tawa diyan. Kinilig ka na naman diyan. Akala ko tulog borlogs ka na, 'di ba? Oo, tawa ka pala ng tawa diyan. Nakikinig ka pa pala ng imagination ko rito. 'Di ba tayo na lang kaya gumawa ng 'no? Pupunta tayo dun sa BE, sabihin natin, "Naku, ganito gawin niyo direk para mag-trending tayo." Para mag-trending yang niyo, BE niyo, 'di ba? Hmm, oo. Kunwari madudulas si Barbie, masasalon ni David kaso nguso pinangsalo, ay naku, bonggacious 'yan, 'di ba? Gano'n. Magdilang anghel ka, Madam Pickles. Naku, may posibilidad mangyari 'yun, alam ko rin minsan ang nasa utak ng mga direktor, kung papaano sila mag-twist ng kuwento. 'Pag nakita nilang pumatok 'yan, "Ay, patok 'to direk, sundutan ulit natin." Gano'n 'yun, oo, gano'n 'yun. Pagka nakita nila, "Ay, nag-trending 'to direk, sundutan natin, oo, gawin na lang nating ending sila, o patayin natin si Opa." Binibigyan ng clue yung BE 'no.
Patay patayin si OPA, hindi, oo. Kunwari mamalasin sa negosyo si OPA, maba-bankrupt, tapos dahil sa stress, oo, hindi niya kinaya, o nag-suicide, oh, 'di ba, gano'n. Palit natin si David, oh, puwedeng gano'n, 'di ba? Oh, tutal patok naman, naka-exposure na si ano, si OPA direk sabi nung mga writer 'no, oh, 'di ba hindi natin alam, eh. Ikaw kaya produce Madam Pickles. Kung may budget lang ako, why not, 'di ba? Mag-produce ako kung kaya ko lang ang TF nung dalawa, why not, 'di ba? Mag-produce tayo. Hmm. Mga nguso sa nguso na ang, peg ng barda o wapak, trending for sure, 'di ba? Naku, siguro pati yung ano, lahat ng fandom maintriga talaga. "Ay talaga? Ay talaga naghalikan na sila? Ay talaga?" Magmula sa Kim Pao hanggang sa mga showbiz industry, hanggang sa mga Jack B supporters, ah, Kim Pao supporters, Ruru and lahat ng love team diyan, maintriga talaga ng bonggang-bongga. "Ay talaga nag-kiss na? Ay totoo nga yung issue, sila na." 'Di ba? Agad talaga. "Uy talaga oo na mare nag-kiss na sila. Oh, ba't pumayag si Bibi? 'Di ba hindi naman siya nagpapahalik? Uy nagpahalik na siya kay David, sila na." 'Di ba? Oh, talaga naman. Ewan ko lang kung hindi maintriga, baka siguro nangunguna si Mamang Nelson, "Ay naku, ipapa-trend ko 'to ng bonggang-bongga." 'Di ba? Baka pati sila Mama Ogs maimbierna at may ano na bigla yan, 'di ba? Mai-hashtag talaga nila yan. "Ay, Barbie at, David, sila na naghalikan." 'Di ba? Oo, 'di ba? Ano pa lang yun, eksena pa lang yun, 'di ba? 'Pag may lip to lip sila Mamang, magpakain ako sa Uyak Riyak. Oo, ay naku ano, One Pinay, lahat kami, lahat kami, oo. Si Opa shini-ship ni Barbie kay Kailin, oo, 'di ba, Ma'am Divine, oo. Maraming hater si Dustin, nadamay si David, sabi ni Ma'am Jessica Jones. Good morning Madam Pickles, mabuhay po kayo. Ay naku, salamat, yung iba pinapanalangin yung mga haters ko mamatay na ako. Nabibisit sila sa'kin, oo, 'di ba? Hindi naman natin sila inaano, masaya lang naman tayo, 'di ba? Para sa Barda, malay niyo naku talaga, 'pag 'yan nangyari talaga 'yan, naku for sure 'yan, ang ending niyan Barda for sure, hindi mawawala ang Barda sa ending, naku po, oo. Yes sir, Pickles, sabi nga po ni Sir Nelson nung birthday event ni David, talagang inamin niya na barda din daw po siya, sabi ni Ma'am Melanie. O, 'di ba? Nakausap niyo, 'di ba may picture kayo, Ma'am Melanie? 'Di ba may picture kayo kay Mamang Nelson, nakita ko 'yun. O, nakausap niyo, 'di ba? Barda talaga 'yun. Gusto ko 'yan. Delulu mo, Mamang, sana magkatotoo. 'Di ba 'yun ang literal na delulu, 'di ba, sa eksena. Oh, magdilulo ka rin lang, exage mo na, 'di ba, exaggerated mo na, oh. 'Di ba yung tipong, may lihim na pagtingin si Sam pero si ano, si tatanggihan ni ano, Barbie dahil nga career-wise siya, saka hindi pa niya nadi-discover kung sinong pumaslang sa kanyang kapatid. O ngayon dahil, itong si Ginoo ay detective at inimbestigahan, kanyang ate, nangyari sa ate, siyempre sobrang saya nito ni Barbie, ay sobrang thankful siya dahil na-solve ni ano, Ginoo yung kaso ng kanyang ate. Oh, eh, di nagpasalamat, nung magpapasalamat na nadulas.
O nag-untugan yung mga nguso, 'di ba? O tapos may tugtog na, atin ang conversation. Naging Pulos. Na 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 biglang kumanta si Jano Gibbs, 'di ba? I think I'm falling, falling in love with you. 'Di ba? Oh, biglang lumabas si Jano Gibbs, 'di ba? Tapos nung nagulat dahan-dahan, 'di ba? O dahan-dahan yung ano, nagulat, oh. Tapos, 'di ba? 'Pag gano'n nila, oh. Tapos pulang-pula yung kanilang mga pisngi, tapos napayuko si Barbie, nahihiya tapos susulyap ulit, tapos biglang tatalikod, gano'n, 'di ba? Oh, tapos habang naglalakad palayo si Barbie, nakahawak sa labi niya habang namumula. Etong si Ginoo naman nakatulala lang, 'di ba, habang tinitignan si Barbie palayo. Oh, 'di ba? Tapos, nag-trending bigla. Oh, 'di sasabihin ni Direk ng mga writer, "Ay Direk, nag-trending siya Direk. Sundan natin 'yan Direk. Bonggacious." 'Di ba? Oh, ilang milyon ang views niyan. Uy, kalat na kalat sa TikTok, umabot ng 20-40 million. Oh, na ano, nawindang ang buong sambayan ng lahat ng love team nadisturbo. Lahat ng ano, faney ng mga love team, mga Kim Pao nadisturbo, mga ano, Jack B nadisturbo, mga kung sino-sinong love team diyan ang nadisturbo. Oo, at nag-trending ito. Direk, sundan natin, 'di ba? Oh, o sige anong gagawin? O sige revise tayo, revise penal code tayo, oh, 'di ba? O gawa ulit ng revisions. O tapos inilagay na si David dun sa mga susunod na eksena habang papatapos yung BE, 'di ba? Di natin alam yung mga kaganapang ganyan. Tapos siyempre, dahil na trending and gustong-gusto ng VU, ay oo, taray, taray pala talaga nitong Barda. Totoo ang tsismis. O, 'di ba sasabihin gano'n. Totoo ang tsismis, malakas nga ang Barda. So, siyempre direktor ang magdadala niyan. Walang kinalaman ng GMA diyan. So, ang direktor ang magde-decide, "Oh, hindi extend natin ang Ginoo, extend natin si David, akong bahala. Oh, sige idagdag mo 'yan, idagdag mo ito, idagdag mo ito." Oh, binigyan ng ano, "Isulat mo ito, isulat mo ito, i-adjust mo 'to, tanggalin mo na 'to, ipalit mo 'to." 'Di ba? Gano'n na nangyari no'n, 'di ba, during Clara Ibarra, 'di ba? Oh, during Pilay days, 'di ba, gano'n nangyari no'n? Daming eksenang revisions, 'di ba, dahil nag-trending nga. Malay niyo mangyari ulit dito, 'di ba? Oh, at yung guest is naging, 'di ba, regular guest na. Oh, hanggang sa ending yun na. Oh, 'di ba? Naku po, sinasabi ko sa inyo, nangyayari na 'yan. May posibilidad mangyari ulit 'yan. Oh, 'di ba? Tapos yung tipong, habang, ah, ano, na hinahanap ni David yung kasagutan dun sa ibang issue ng ate ni Barbie at natukoy na nga niya na kung sino yung pumatay at titulungan pa niya si Barbie 'no, na madakip, makakuha ng matibay na ebidensya. Oo, 'di always sila magkikita. Nagtama yung mga labi nila, 'di ba? Nagtama yung mga labi. Everytime na magkikita sila parang nahihiya si Barbie. Tapos sasabihin ni David, ah, "Hindi mo ba malilimutan yung ano, sorry ha, 'di ko naman sinasadya." "Hindi, ako nga yung dapat mag-sorry kasi hindi ko akalain na madudulas ako. Napadampi tuloy yung labi ko sa labi mo." Oh, 'di ba mga gano'n na eksena tapos 'di ba, sasabihin ni David, ah, "May boyfriend ka na ba? May ano ba, boyfriend mo ba si Opa?" Ganyan. O sasabihin naman ni Barbie, "Ay hindi, eh, yung isa, 'di ba may nakikita akong kaibigan mo na lagi mong kasama?" "Ay hindi, friends ko lang yun." Oh, ganyan, ganyan 'no. Tapos
biglang, susundutan ni Direk ng, "O sige, lagyan natin ng ligawan portion ito. Magbibigay na ng rose si David kay Barbie, akyat ng ligaw." 'Di ba? Mga gano'ng eksena, 'di ba? O tapos, gagawing makabuluhan yung eksenang ligawan, 'di ba? May pasabog na date si David, 'di ba, na ano, na hindi pa nararanasan ni Barbie dun sa eksena na yun sa tanambuhay niya, 'no. Dahil lang akala niya ay i-a-update lang siya ni David, aside from i-a-update siya ni David sa kaso ng ate niya is, 'di ba, meron palang to the highest level surprise itong si Ginoo dun sa eksena at, 'di ba, may pa-dance date pa, oo, 'di ba, may kapulahan ng mga paligid at pa-fireworks, 'di ba? First date nila, mga gano'ng eksena or may kumakanta, 'di ba? Kumakanta si Jano Gibbs dun, nabuhay yung Full House pala yun. Naging Full House bigla. Hindi, 'di ba? Hindi natin alam. Kaya naku, kumalma kayo, 'no? Hindi natin alam yung mga ganap na mangyayari diyan. Good evening, Mamang Pikwa. Pagod match, ang nakikinig sa'yo, ayan. Biglang nabuhay ang kaluluwa. Uy, shoutout sa mga nabuhay ang kaluluwa diyan, nakakaaliw. Magdilulo si Madam Pickles. Maski paano masaya ang ating umaga. Kaya nga next episode nadulas at nagdampi ang mga labi. Kaya nga, 'di ba? Um, biglang pinag-usapan 'pag 'yan talaga biglang pinag-usapan ng bonggang-bongga hanggang sa showbiz, hanggang sa mga balita, napatungan yung mga issue ng missing sabongero. 'Di ba trending ngayon yung missing sabongero? 'Pag 'yan na nakabog ng nakabog ng barda 'yan, naku, sinasabi ko sa inyo, 'pag 'yan nakabog ng episode ng, BE 'yan, naku, sabi ko sa inyo dire-diretso 'yan. 'Di ba ikaw ba naman kabugin mo gano'ng kalaking issue, 'di ba? Oo, gano'ng kalaking issue kay Atong Ang, 'di ba, saka kay Gretchen. Barda lang pala makakapag-abolish nung issue. Ewan ko na lang kung hindi pa sundutan ni Derek 'yan, 'di ba? 'Di ba? Oo. Ewan ko na lang talaga kung hindi, 'di ba? Baka pasalamatan pa ni 'yan, 'di ba, ng mga may issue sa ano, sa mga politics, 'di ba? Ay, salamat sa inyo, hindi na kahit papaano hindi kami na pinag-uusapan, kayo na hot topic. 'Di ba? Kaloka 'yun. 'Pag nagkataon, oo, magpapasalamat si Atong kaya nga. Ay, salamat sa inyo, Barda, sinalo niyo kami, 'di ba? Sinalo niyo yung issue namin, tinantanan kami ng GMA. Sa inyo na naka-focus yung mga balita, 'di ba? Oo, malay niyo gano'n ang mangyari, 'di ba? Oh, nawala yung stress ko sa inyo, oo, maganda 'yun, tama ka diyan, tingnan mo si Ma'am Juan Pinay, stress sa giyera 'yan, stress sa giyera 'yan pero tumatawa 'yan. 'Di ba, tumatawa na lang, oo, kahit stress sa giyera. Good evening, Madam Pickles, team matatag tayo kahit anong mangyari. Yes, basta team matatag lang ako. Sabi ko nga sa inyo, walang masama, 'di ba? Lalo na kung ganito na, naku, malapit na yung eksena ng Ginoo natin sa BE. Naku po, oo. Oh, ikaw talaga, Madam P, ang magdala ng kasiyahan para sa amin. Ayan, Ma'am Monica, salamat. Ma'am MT, shout out.
Kaya ako sa totoo lang mga kabarda, ine-expect ko na 'yan 'no, na magkakaroon ng twist at, 'pag ito talaga nag-trending ito, kaya sabi ko nga sa inyo, i-ready niyo yung mga cellphone niyo, ah, i-ready niyo yung pagshe-share niyo at sa muling pagkikita ni Barbie saka ni David dito sa BE, ipa-trending natin 'yan. Malay niyo naman pagbigyan tayo ni Direk, 'di ba? Direk Mark, 'di ba? O baka naman, 'di ba? O malay niyo, sila ang mangyari sa endgame, 'di ba? Sino yung mag-aakala na, "Uy, ba't si David yung biglang nag-endgame?" Oh, 'di ba gano'n talaga, pumatok, 'di ba? Walang chemistry yung mga pinartner, nung si David pumatok, ang taas ng views, nag-trending social media, nag-trending sa Twitter, nag-trending sa IG, nag-trending sa Facebook, nag-trending sa YouTube, lahat ng video, million views, 'di ba? 'Di ba? Lahat ng video is, talagang trending, pinag-uusapan ng bonggang-bongga, 'di ba? Dahil sa mga malalambot na labing ng dampian, 'di ba? 'Di ba? At 'yun ang talagang inaabangan ng taong bayan, 'di ba? Ng sambayan ng Barda, 'di Bonggacious, 'di ba? Hmm, tama mga kabarda, let's be 'di ba? Like and share talaga dapat, yes. Ihanda niyo, kailangan 'di kayo malobat, oo. Alam niyo na kabarda, ipa-trending natin 'yan. Para ipamukha natin sa GMA na malakas ang Barda. Correct, Ma'am Jessica Jones. Baka nahihinaan sila sa'tin, 'di ba? Baka akala nila mahinang nila lang tayo, 'di ba? Nakabantay ako sa VU, pati mga ka-friends dito pina-download ng VU. Ay, taray ni Ma'am Glenda. 'Di ba? I-ano natin 'yan, i-push natin 'yan, 'di ba? Baka si Atong or Chavit ang mag-produce ng Barda Project. 'Pag nangyari 'yun, man-divine 'no? Dahil sa pasasalamat nila, 'di ba? Dahil sa pasasalamat nila, 'di ba? Sige, gi gawa kayo ng 5 pelikula, ako mag-produce 'di ba? Diyos ko, Ma'am Helen o kaya nga Ma'am P, pina-partner na sila David at Barbie, pumatok sila 'di ba? Bakit ngayon sila naman ang pinaghihiwalay? Baka magaya na rin silang dalawa sa dalawa na paghihiwalayin, sabi ni Ma'am Helen Villanueva. Naku, hindi tayo papayag siyempre, 'di ba? 'Di po malabong mangyari 'yan 'pag nagkataon. 'Di malabong mangyari talaga 'yan, Ma'am Melanie, 'di ba? Hindi ko pa napanood BE sa VU. Panoorin ko 'yon 'pag andun na si David para biglang akyat ng views, magulat VU. Kaya nga Ma'am Jessica Jones, 'di ba? Need po natin manood ng P77 para kumita ang movie ni Barbie, para sampal sa mga galit kay Barbie. Yan, sabi ni Ma'am Grace. At ang balita ko nga, diyan sa P77 ay maraming black screening at invited nga ako sa isang black screening diyan ng isang team. Ayan, so kung sino man yan team na yan, congratulations sa inyo. Ano? Basta stay 'di ba, stay connected, with Barda. 'Yan lang ang ating kasiyahan, okay. So ayun mga kabarda, since tumitilaok na manok, gising na yung kapitbahay ko, may naririnig na akong nagluluto. 3:00 na, maya-maya maghahatid pa ako ng kids ko. Magluluto na rin muna ako dahil pa 3:00 na. So magkita-kita tayo muli bukas, ha? I love you. Ipagdasal natin 'yan. Cross finger tayo diyan.
Sana talaga 'di ba, sana talaga mag-trending 'yan at matabunan yung issue ng etong, nila Atong Ang, 'di ba? Baka i-produce pa ni Atong Ang yung Barda, 'di ba? Oo, basta ha, salamat sa mga magte-team replay diyan, okey? Dun sa mga ibang, team replay, ayan, abangan niyo bukas ire-relive ko na lang ito ng maaga mamaya, 'no? Ire-relive ko 'to. Ayan, maraming maraming salamat at mabuhay po kayo. Thank you so much sa pagpupuyat. Ayan, puyat tayo lahat. Kaloka kayo. Maraming maraming salamat. Ba-bye po. Once again, ito po ang inyong lingkod, ang mahaderang baklitang mimosa na patuloy sinisiraan ng iba. Walang iba kundi ang inyong Mamang Pickles. Thank you so much and have a great one everyone. Oy, one Pinay, Matulog matulog ka na ba? Magtsismisa muna tayo. Bye-bye. Thank you po, thank you.